Hello guys! Today magluluto ako ng bigas na mais. At mag-share din ako sa inyo ng story about sa panibagong sakit na tumubo sa akin. Hindi ko alam kung bakit, no? Habang tumatanda ako, marami na akong nararamdaman. Ganun ata talaga pag nagkakaedad na. So niluto ko lang yung bigas na mais na parang nagluto lang din ako ng white na kanin. And ito na yung result nung naluto siya. Para lang din siyang bigas, pero mas pino siya at kulay yellow. And mukha siyang masarap ha. So ito at prepare ko na yung aking mga pagkain ngayong tanghalian. Meron nga tayong bigas na mais, may tokwa at ginisang repolyo na may Argentina na giniling. Tapos nagawa rin ako ng suka na sobrang sarap. So ito, magi-start na nga ako magstorya. Kain tayo! Hello guys! So ngayon tayo ay kakain. Ngayon lang wala ako makapag-video. Kasi wala akong masyadong ginawa ngayon dahil wala pasok ang aking chikiting. And nagluto tayo ng mais na kanin. Ayan. So medyo matigas siya pero malambot naman siya. Mais na kanin. So first time kong kakainin to. And yung lasa niya is lasang kanin lang din talaga. Hindi siya lasang mais. The best alternative sa mga nagda-diet na gusto kumain ng rice, ng white rice, pwedeng itong pamalit sa white rice yun. Masarap. Binili ko to sa Lazada. And then, nagluto ako ng tokwa. Pinirito ko lang siya. Tapos, ng repolyo na may giniling na Argentina. Tapos, gumawa na rin ako ng suka. Ayan. Kain tayo. So, magkakamay na lang ako. Malinis naman yung kamay ko. Nag-ugas ako dahil mas komportable ako pag kumakain ng nakakamay. And andito lang naman ako sa bahay. So, bago nga pala tayo kumain, tayo ay magdasal. Ayan. So, amen. Okay. Kain tayo. So, alam nyo ba na ako ay may allergy naman ngayon. Sarap nitong tokwa. So, nagka-allergy naman ako ngayon pagkatapos tumaas yung aking uric acid. Pero normal na siya ngayon. Ngayon naman ako ay nagka-allergy nang hindi ko alam kung bakit. So, tinutubuan ako ng mga pula-pula sa, sa katawan. And, wait lang. So, sa tuwing na ako ay nakakain ng malalansa, ng mga gatas, tapos ng manok, kaya basta yung mga seafoods, nangangati yung katawan ko, namumula ako kahit saan parte, pati sa mukha ko, ayan, marami ako dito pula-pula, tsaka dito, hindi lang masyadong halata, pero nawawala naman siya pag hindi ako nakakain ng mga pagkain na bawal. Yun. So, hindi ko alam kung bakit ako nagkaroon ng allergy. And isa pa, sa gamot pala, na pag nakakainom ako ng mga ascorbic acid, at saka yung iba pang gamot na, nakakapag-trigger ng allergies, namumula ako. And yung pula na yon nangangati ako. Tapos, nagiiwan yun ng, hindi naman visible ng todo na parang peklat. Hindi naman visible, pero nagiiwan ng bakas. Pero nawawala din. So, parang almost 1 week ko na yung nararamdaman. And hindi maganda sa pakiramdam. Mostly, dito ako nangangati sa may dibdib. Tapos sa may binte, ay sa may hita, ayan, sa may witan, sa may likod. Yun yung unang mga nangati sa akin din, tuloy-tuloy na. So, ang ginawa ko, iniwasan ko, yun din ako nakakain. Kain tayo, guys. Iniwasan ko yung mga pagkain na lang na nakaka-trigger ng allergies. Kaya naghanap ako ng alternative. And isa pa, hindi na rin ako kumain ng rice, white rice, kasi masyadong nakakalaki ng katawan talaga pag white rice. Siyempre, alam niyo naman na rice is life. Try nyo tong, mais na bigas. Medyo pricey nga lang siya. Pero pricey naman talaga na yung bigas ngayon. Konti na lang yung difference, makakabili na kayo nito. Parang nasa 79. Ayun, 79 or 80. Nabili ko sa Lazada. Wala akong mabilihan nito sa palengke. So, yun, hindi ko nga alam kung bakit ako nagka-allergy. Wala naman ako natandaan na ginawa ko. Siguro sa mga gamot. So, ang natatandaan ko lang is, syempre, nagagamot ako. And simula nung mga
naginom ako ng mga gamot, is nakaramdam ako ng mga iba't ibang hindi ko maipaliwanag na pakiramdam sa katawan. So, the best talaga na gawin na lang is kumain ng healthy, iwasan yung mga dapat iwasan para hindi magkasakit. Ayun lang talaga. So, yung rice, kung hindi malimitihan, hanap ng alternative gaya nitong mais na rice. Pero kung hindi pa rin talaga, wala akong magagawa. Charot. I-limit lang natin na siguro yung mga pagkain, lalo na yung mga unhealthy foods yan. So, ako, bawal na ako sa maraming pagkain, kaya, ayan, bawal ako sa manok. Favorite ko pa naman ng manok, pati isda. So, hindi ko na sila makakain sa ngayon. Hindi pa naman daw, sabi ng doktor ko is hindi naman daw sure kung lifetime na ba to. Minsan, may case naman na nawawala. So, pero, hindi pa sure. So, sana mawala. Kasi yung mga favorite kong pagkain, hindi ko na makakain. So, wala na mga fast food muna ngayon. Kung kayang iwasan. Kaso may anak ako, may asawa ako na mahilig sa mga chicken. So, minsan nainggit ako, pero kailangan pigilan. Masarap yung Argentina ginibing, Kain tayo, guys. So, ayun lamang sa ngayon. Hinel ko lang naman sa inyo. Kakain muna ako. Hindi ako makakain. Madaldal ako. Ang sarap ng tokwa. So, ito. Tokwa, hindi ako allergy dito. Sana lang. Hindi ko pa na-try. Ngayon pa lang. Pag ako namula dito, sabihin, hindi ko rin pwede kainin yung mga pagkain na to. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. The best advice ko sa inyo, eat healthy and reduce those unhealthy foods or bawasan yung mga unhealthy foods na kinakain. So, para maayos yung katawan. So, minsan kasi nadidepress na rin ako kasi hindi ko alam ano ba nararamdaman kong sakit. Parang feeling ko gusto ko na lang ma-dead. Pero syempre, may anak tayo, may pamilya tayo, kailangan lumaban. So, kain lang tayo ng mga healthy foods. Yun lang. Maraming salamat. Bye-bye!